Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo mga tambay, komentuhan po natin ito pong balita. Ang AFP daw po mga tambay ay nag-iimbestiga raw po ng Ghost Project mga tambay, yung flood control. Yung Ghost Project ng flood control. At syempre po, nag-umpisa po sila ng 2016. Ang tanong po natin, kailan kaya nila iimbestigahan na ang Pangulo ay gumagamit ng pulburon? Ayon na mismo sa sarili niyang kadugo, ang kanyang kapatid. Hindi kaya iimbestigahan ng AFP na ang kanilang Commander-in-Chief ay gumagamit ng pulburon? Nagtatanong na si Kamanong, hindi niyo ba iimbestigahan? Nag-iimbestiga kayo ng flood control. At sana, kung kayo ay nag-iimbestiga ng korupsyon, lalong-lalo ang flood control at sinasabing mga ghost project, sana imbestigahan nyo rin yung mga ghost project na sinasabi na ang AFP ay meron din daw po na nahawakan at hinahanap din po ang proyekto ng 15 billion. 15 billion daw po ang ipinondo, lalong-lalo sa proyekto ng AFP. Ayon po yan sa mga nakaraang balita. Nasaan din ko kaya yan, AFP? Sana masama rin sa investigasyon nyo yung sarili nyong bakuran. Hindi po ba? Kung talagang kayo, ngayon kayo nag-iimbestiga, lalong-lalo sa flood control, imbestigahan nyo lahat pati ang inyong bakuran. At lalong-lalong imbestigahan nyo yung Commander-in-Chief. Siya ba ay corrupt? At siya ba talaga ay gumagamit o hindi ng pulburon? Hindi po ba? Pakinggan po natin itong tagapagsalita ng AFP mga tambay. Around 252 of this na mga naikot na po namin are ghost projects from 2016 to present. Umabot na sa 252 ghost flood control projects ang natukoy na ng Armed Forces of the Philippines sa iba't ibang lugar sa bansa. Ayon ito sa pinakahuling ulat ng Sandataang Lakas. Sabi ni Colonel Prancel Margaret Padilla, tagapagsalita ng AFP, nasa 10,000 flood control project na ang kanilang na-inspeksyon kasama ang Philippine National Police. Mula yan sa nakaulat na 30,000 flood control projects. Ang mga proyekto na kanilang ini-inspeksyon ay mula taong 2016 pa hanggang sa kasalukuyan. Well, kalat na to, no? All over the Philippines na to. As you can see kasi, ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas, ang deployment din namin, nationwide. So, we're all over the place. So, in tandem yung lahat ng inspections na ginagawa para sabay-sabay na rin natin itong maganpanan. So, we cannot really hone in on a particular place or region. Walang ibinigay na timeline ng AFP sa kanilang ginagawang verifikasyon, pero tiniyak nitong tuloy-tuloy ang kanilang ginagawang pagsusuri sa mga natitira pang 20,000 mga proyekto. Agad naman anilang ibinibigay sa ICI ang mga resulta ng kanilang investigasyon. Well, our Chief of Staff po went to the hearing, no? Because he was a part of the technical working group on asset recovery and case build-up. So siya po mismo ang nagpunta doon to show how the Armed Forces of the Philippines truly values the work of the ICI. Para din po mapabilis na nga po talaga itong sa loobin nating lahat na gusto po nating malagyan po, matuldukan po itong issue ito. Nauna nang humingi ng tulong ang Department of Public Works and Highways at Independent Commission for Infrastructure. Nakita niyo po, para daw po matuldakan. Sino po mananagot? AFP. Sino mananagot para matuldukan? Ano, iimbestigahan lang po natin? Alam na nga ng taong bayan kung sino may accountability. Sino may hawak ng programa. Hindi po ba? Hanggang investigasyon lang kayo. Iimbestigahan nyo hanggang 2016. Tapos ipapasa nyo lang sa ICI. Tapos na. Ngayon, ayon sa inyong investigasyon, napakarami nyo na inimbestigahan. 252. Hindi pa rin kayo naniniwala na ang inyong Commander-in-Chief ay nasasangkot sa korupsyon. Napakarami na nagpapatotoo. Hindi po ba? Pumirma nga lang ng budget isa ng malaking ebidensya. Pirmahan mo ang GAA. Napakaraming mga insertion na nakakalusot.
Meron pang mga blanco, nakakalusot. Hindi bababa sa 241 billion. Nakakalusot. Puro iimbestiga. Wala po ba kayo nakikitang korupsyon ng inyong Commander-in-Chief, AFP? Hiyang-hiya naman kami sa balat ninyo, umano. Imbestigasyon. Kung nag-iimbestiga talaga kayo, imbestigahan nyo lahat. Hindi lang yung issue ng flood control. Hanggang imbestigasyon lang. Pero wala naman kayo aksyon. Hindi po ba? Yung pulburon, kailan nyo imbestigahan? Hindi nyo ba imbestigahan ang issue ng pulburon? Iyan po ang sigaw ng taong bayan. Imbestigahan ang pulburon, issue ng First Family. Dahil lahat ay gumagamit ng pulburon ayon kay Amy Marcos. Wala ba tayong investigasyon dyan? AAP? At wala po ba tayong imbestigahan sa napakaraming issue ng korupsyon nila? Flood control lang ba ang inyong iimbestigahan? AAP? Nagtatanong lang si Kamanong. At ngayon, kailan nyo naman ibubunyag yung sinasabi nyo mula 2016 hanggang present? Gaano po kalaki? At sino-sino po ang mga congressman na humawak ng proyekto na sinasabi nyong mga maanumalya na flood control? Sige nga, yung iba ay napakaraming ghost project. Di po ba? Mapapanagot po ba AFP? Kaya bang mapanagot lahat ng mga investigasyon na ginagawa nyo ng ICI? Sige nga. Naimbestigahan nyo na rin po ba yung probinsya na kumakalat ngayon na mga hari ng mga port barrel? Inimbestigahan nyo na ba? Napunta na ba kayo sa probinsya ni Tambaloslos at ni Sandro Marcos? At sana maimbestigahan nyo rin, AFP, yung 2 billion na sinasabi ni Saldico na hinihingi na nilalagay sa mali-maleta buwan-buwan, dinideliver sa Malacanang, umano, o doon sa bahay na binili. Binili raw po. Binili nila para ilagay doon yung mga pera. Bumili ng mansyon para lang imbakan daw ng pera. Ayon kay Saldico. Wala po ba tayong investigasyon yan, AFP? Pera ng taong bayan ang pinag-uusapan. Ibang klase. Sumausaw na kayo. Bakit? Hiyang-hiya na ba kayo sa mga Pilipino? Kaya nakikisawsaw na rin kayo mag-imbestiga ngayon? Ano yan? Pakitang tao lang po ba yan? Umano? Dahil kayo po ay lingkod bayan. Kayo po ay nagtatrabaho sa mga Pilipino. Mga Pilipino po ang nagpapakain sa inyo, nagpapasweldo sa inyo, nagbibigay ng mga allowance ninyo, nagbibigay ng pension nyo, nagbibigay ng inyong ospital. Lahat halos libre galing po sa aming buwis. Napahiya na po ba kayo? Kaya po pinasukan nyo na po. Dahil nung unang-una, ayaw nyo nga makisawsaw sa politika eh. Ang mga magnanakaw ay politiko. Di po ba? Ngayon, nagkakaroon na po kayo ng interes ng investigasyon dahil sinasabi nyo, katungkulan nyo yan. Pero nung mga nakaraang taon at nakaraang panahon, ay ayaw na ayaw nyo makisawsaw sa politika. Samantalang ang mga nagnanakaw ay mga politiko. Nag-iimbestiga na kayo ngayon sa mga politiko. Hindi kaya? Nagtatanong na si Kamanong. Hindi po ba? Nakakahiya. Nakakahiya na po ang nangyayari sa ating bansa. Tanggap ng mga men in uniform natin ang napakalalang korupsyon sa kasaysayan ng panahon, sa kasaysayan ng ating bansa. Mga kabayan, ngayon lang po nangyari na ganito kalaki, katimawa, mga kabayan, ang ninanakaw na pera sa ating bansa. Grabe po, dahil halos lahat po ay may issue ng korupsyon. Magmula sa baba hanggang taas, puro pera ang issue. Korupsyon, pagnanakaw. At hindi po dyan nakaligtas ang men in uniform. Pati po kayo ay nagkaroon din po ng issue ng
korupsyon. Hindi po ba, Madam AFP? Sana makita rin namin na iniimbestigahan nyo ang inyong sariling bakuran kung saan napunta ang proyekto ng AFP na sinasabi po na hindi bababa sa 15 billion ang proyekto po na napunta, pinondohan ng taong bayan umano dyan sa AFP. May investigasyon kaya yan, Madam? Yan po mga kabayan ang ating AFP. Mga kabayan, nag-iimbestiga na po sila sa mga ghost project o ghost flood control ang AFP. Makakuha po ba tayo rito mga tambay? Makakakuha po ba tayo na pananagutin? Mga kabayan, mapapanagot po ba nila ang mga magnanakaw? Mga kabayan, lalong-lalo yung ulo. Uugatin kaya ng AFP? Yan po ang tanong natin eh. Kaya bang ugatin ng AFP kung sino ang puno, kung sino ang ulo, yung malalaking isda? Kaya kayang tumbukin ng AFP yung sinasabi nilang investigasyon ng ghost project ng flood control? Lalong-lalo po sa nakaupo ngayon. Kaya kayang pangalanan ng AFP yung ulo, yung malalaking ulo, yung sindikato ng korupsyon sa ating bansa? Nagtatanong lang po, AFP. At kaya niyang panagutin. Kaya nilang panagutin? Kamukha ng ginawa nila nung panahon ni ERAP. Wetting issue lang pinanagot nila sa taong bayan. Binigyan nila ng katarungan ang taong bayan dahil sa wetting issue. Pero ngayon, mga kabayan, walang issue ng wetting. Direktang ninanakaw ang pera, ang buwis ng Pilipino. Direkta. Ninanakaw, umano. Samantala yung kay ERAP, hindi pa taxpayer money, wetting. Pero binigyan nila ng aksyon. Di ba? Pero ngayon, walang ka-aksyon-aksyon. Investigasyon lang. Mga kababayan, unbelievable. Kahanga-hanga po kayo. Ipagpatuloy nyo po yan, AFP. Men in uniform. Kahanga-hanga po kayo. Tunay po kayong lingkod bayan. At tunay nyo pong pinoproteksyonan ang Pilipino, lalong-lalo ang pera ng Pilipino. Protektado po ninyo. Talagang bantay na bantay po ninyo ang aming kaperahan. At ang mga Pilipino ay siguradong ligtas na ligtas sa inyo. Hindi po ba mga kabayan? Kaya magiging proud kang Pilipino eh. Magiging proud tayong Pilipino pagka ganitong klase ang naglilingkod sa ating bansa. Talagang maipagmamalaki mo na ikaw ay Pilipino dahil meron kang ganitong AFP, PNP at meron kang ganitong klaseng gobyerno na naglilingkod sa iyo, sa inyo, sa atin. Unbelievable. Hindi pa kayo pagtatamaan ng kulog at kidlat umano sa galing ninyong maglingkod sa Pilipino. Maraming salamat po mga tambay sa mga gusto po natin tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe sa mga subscribers po natin. Sa mga nagbibigay po ng tulong at na nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan. Ingat po tayong lahat. Sa muli po, paalam po muna. Bye-bye.